Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Sniper: The Last Stand. We had a deal, Prime. Nagsimula ang eksena sa grupo ng mga elite na sundalo na kilala bilang Phoenix Team. Sa mga oras na yun, papasok sila sa isang tunnel upang isagawa ang isang mapanganib na misyon. Ang kanilang layunin ay pasukin ng headquarters ng isang grupo ng mafia na iligal na nagbebenta ng armas sa bansang Costa Verde. Matapos na mabilis na mapatumba ang isang gwardya, nagawa nilang makontrol ang sistem ng CCTV. Sa ginawa nilang ito ay magkakaroon sila ng advantage sa mga kalaban. Samantala, ang dalawang sniper mula sa Phoenix Team na sina Brandon at ang kanyang kasamang si Sandy ay nakaposisyon na sa labas, naghihintay ng senyas mula sa kanilang mga kasamahan sa loob ng tunnel. Ilang sandali pa, nakatanggap na sila ng signal, kaya sina Brandon at Sandy ay maingat na pumili ng kanilang target bago kumilos. Impact center. Ready. Fire. For it. Nang mga sandaling iyon, lumabas ang Phoenix Team mula sa tunnel. Sinalakay nila ang kuta ng mafia. Nagiwahiwalay sila upang isagawa ang kanilang mga individual na misyon. Dito ay isa-isang namatay ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, isa sa miyembro ng mga mafia ay napagtanto na ang kanilang base ay inaatake na. Kaya nagmadali siyang ipaalam ito sa kanyang boss na nagngangalang Kovalov. Nang malaman ito ng walang awang leader ng mafia, nagpaputok agad siya ng ilang beses at nag-trigger ng isang alarma upang alertuhin ang kanyang mga tauhan tungkol sa mga pumasok na kaaway. Kovalov, we have trespassers in my house. Show them what we do with intruders. Nagkagulo ang mga tauhan nito at isang matinding labanan at putukan ng baril ang sumiklab. Samantala, sa kabilang panig ng labanan, dalawa sa mga sniper ni Kovalov ang sumubok na patayin sina Brandon at Sandy. Ngunit nakita ni Sandy ang kanilang posisyon sa tamang oras. Agad nila itong inasinta at matagumpay na napatay ang mga kalaban. Samantala, si Kovalov at ang isa sa kanyang mga natitirang tauhan ay sumusubok pa rin na lumaban. Sa kanyang desperasyon, kinontak agad ni Kovalov ang kanyang kaalyado, ang Prime Minister, na kasabwat sa kanyang mga operasyon at humingi ng agarang tulong. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng Prime Minister na ang kanilang backup ay darating pa sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Napagtanto ni Kovalov ang malubhang sitwasyon at wala na siyang ligtas sa mga ito, kaya't binuksan niya ang isang nakamamatay na bagong armas na binuo ng kanyang mga tauhan. Ito ang last resort device na idinisenyo upang puksahin ang lahat ng kalaban kung sila ay maipit sa isang sitwasyon. Samantala, matagumpay na napalibutan ng Phoenix Team si Kovalov at ang kanyang tauhan. Matapang naman na sinabi ni Kovalov na silang lahat ay mamamatay pagkatapos isang malakas na shockwave ang sumabog. Sa tindi ng impact nito, humagis silang lahat sa silid kasama sina Kovalov at ang kanyang tauhan sa sahig. Ang eksena ay bumalik 2 araw ang nakaraan. Makikita ang isang eroplano na lumapag sa lupain ng Costa Verde. Makikita na lumabas si Brandon mula dito dahil tinawagan siya upang tumulong sa isang misyon. Sa mga sandaling iyon, sinalubong siya at binati ng isang commander na nagngangalang Modis na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagdating ni Brandon. Ipinaliwanag ni Modis na ang maalamat na kasaysayan ni Brandon bilang isang sniper ay isang malugod na karagdagan sa kanilang puwersa. Bilang resulta, 2 sa mga tauhan ni Modis kasama ang isang nagngangalang Nova ay mainit na nag-welcome kay Brandon. Samantala, habang naglalakbay sila patungo sa base, ibinahagi ni Nova ang malungkot na kasaysayan ng kanilang bansa. Kinuwento niya na ang kanyang ama ay minsan nang namuno sa kanilang bansa, ngunit ipinagkanulo at pinatay siya ng kanyang sariling tiyuhin na ngayon ay nagsisilbing Prime Minister ng kanilang bansa.
Ang kanyang tiyuhin ay nakipagsabuatan sa isang Russian mafia upang bumuo ng advanced na teknolohiya ng armas. Kung matatapos ang mga armas na ito ay maaaring magbigay daan ito upang salakayin nila ang ibang bansa. Pagdating sa base, muling nagkita sina Brandon at ang kanyang matalik na kaibigan na si Zero, ang pinuno ng CIA. Ipinaliwanag ni Zero na tinawagan si Brandon upang tulungan na huliin si Kovalov, ang Russian mafia na matagal na nagsusupply ng illegal na armas sa Amerika. Gayunpaman, si Kovalov ay naging mas makapangyarihan dahil sa kanyang pakikipag-alyansa sa punong ministro, dahilan upang ito ay mas maging malaking banta sa kanilang bansa. Pagkatapos, ipinakilala ni Zero si Brandon sa mga sundalo sa base. Sila ay bubuo ng isang grupo upang pabagsakin si Kovalov. Hindi nagtagal, dinala ni Modis ang isang binata na nagngangalang Sandy, isang magaling ngunit walang karanasan na sniper na hindi pa nakakapatay ng tao. Matapos ang mga pagpapakilala, ang grupo ay nagsimulang magsanay na parang nasa loob sila ng kuta ng mafia. Habang ng mga sandaling iyon, si Sandy ay nagsasanay sa ilalim ng pagkabay ni Brandon. Pagkatapos ng kanilang training, nagtanong ito kay Brandon kung ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang sniper. Sumagot si Brandon na ang pagkuha ng buhay sa unang pagkakataon ay ang pinakamahirap na hamon. Dahil pinipilit ka nitong harapin ang bigat ng pagkitil sa buhay ng isang tao. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa ang layout ng silid na kanilang sasalakayin. Samantala, sina Modis at ang kanyang deputy ay sinuri ang mga detalye ng misyon. Nag-assign sila ng mga tungkulin sa bawat sundalo. Pagkatapos ay pinangalanan ni Modis ang kanilang grupo na Phoenix. Ilang oras ang lumipas, nagtipon ng mga sundalo upang magpahinga at nagkwentuhan. Ang isa sa kanila ay nagtanong kay Modis kung sino ang unang tao na kanyang nirecruit. Sinagot naman ito ni Modis at sinabi niya na ang kanyang deputy na si Angel. Ikinwento nito ang hindi kapanipaniwalang katapangan ni Angel sa isang laban sa mga terorista. Kahit na mas marami ang kalaban at nasaksak ng 12 beses, lumaban si Angel gamit ang kanyang mga kamay at sa huli ay natalo niya ang kanyang mga kalaban. Nang marinig ito ng mga sundalo ay hiniling nila kay Angel na ipakita sa kanila ang mga peklat mula sa labanang iyon. Nahihiyang pinagbigyan naman nito ang mga kagrupo. Pagkatapos nilang kumain, lumapit si Brandon sa dalawang sundalo na palagi niyang nakikitang magkasama. Tinanong niya kung sila ay mag-asawa at pinaliwanag naman ng dalawa na sila ay magkapatid. Nang magtanong si Brandon kung gumagamit sila ng mga palakol sa labanan, kinumpirma naman nila ito. Lumalabas na kilala sila bilang Twin Axes dahil palagi silang umaasa sa kanilang mga palakol bilang kanilang mga huling armas. Kinabukasan, tinanong ni Zero si Angel kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi nito na siya ay gumuguhit ng mukha ng isang militante na pumatay sa kanyang anak na babae at umaasang balang araw ay makakamit niya ang paghihiganti. Dagdag pa nito na ang salarin ay isa sa mga tauhan ng Prime Minister na siyang dahilan kung bakit sumali si Angel sa grupo sa simula pa lamang. Ilang sandali pa, tinipon ni Modis ang grupo upang mabigyan ng isang motivational speech. Binigyang diin niya na ang kanilang pangunahing misyon ay mahuli ng buhay si Kovalov upang siya ay makaharap sa isang international court at mailantad ang krimen ng punong ministro. Gayunpaman, kung si Kovalov ay lumaban, sila ay otorisadong patayin ito. Pagsapit ng gabi, dinala ni Brandon si Sandy sa isang liblib na lugar at inutusan niyang barilin ang isang lalaki na naninigarilyo sa labas ng isang malapit na bahay. Tumanggi si Sandy, nahirapan sa hindi pamilyar na sitwasyon at nagtanong kung bakit niya papatayin ang isang tao na wala namang malinaw na dahilan. Sa kabila nito, sinabi ni Brandon na hindi dapat mag-overthink si Sandy dahil ito ay simpleng bahagi lamang ng kanilang trabaho. Sa kabila ng kanyang pagdududa, kinalapit ni Sandy ang gatilyo at sumunod sa utos ni Brandon. Ngunit ang bala ng baril ay blanco. Naguluhan si Sandy, hindi sigurado sa tunay na intensyon ni Brandon.
Pagkatapos, ipinaliwanag ni Brandon na ito ay isang mental test para kay Sandy. Kung tumanggi si Sandy na kalabitin ng katilyo, siya ay nabigo sa pagsubok at hindi sasama sa misyon. Sa kabutihang palad, sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, pumasa si Sandy. Sa sandaling iyon, ikinuwento ni Brandon kung paanong siya mismo ay nabigo sa isang katulad na pagsubok sa kanyang nakaraan na nagresulta sa karagdagang 2 taon ng military training. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, baka naman pwedeng palike ng video at pasubscribe na rin kung hindi ka labisan. Salamat! Kinabukasan, ang buong Phoenix Squad ay naghanda sa kanilang misyon. Hindi nagtagal, sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at pinuntahan ang kuta ng grupong mafia. Balik ang eksena sa kasalukuyan kung saan pinasabog ni Kovalov ang kanyang advanced weapon. Hindi inaasahan na ang lahat ng nasa silid ay nakaligtas sa pagsabog kasama si Kovalov. Pagkatapos ay biglang pumasok si Zero at tinutukan ng baril si Kovalov. On your feet. Now! Hindi nagtagal, ang buong Phoenix team ay nagtipon kasama si Brandon. Lumapit sila kay Modis para malaman ang tungkol sa nangyaring pagsabog. Sinabi ni Modis na nagpakawala si Kovalov ng isang sonic wave mula sa kanyang armas, ngunit sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Inutos ni Modis na kunin nila ang server data mula sa advanced weapon na kasalukuyang nasa proseso pa rin ng pagdidevelop. Ngunit binalaan sila ni Kovalov na silang lahat ay nasa matinding panganib dahil ang militanteng puwersa ng punong ministro ay malapit nang dumating at ang sonic wave ay magti-trigger ng isang malaking sakuna. Nagkatotoo ang sinabi nito dahil makalipas lamang ang ilang minuto, biglang dumugo ang kanilang mga ilong at nawalan ng malay sina Modis at ang buong Phoenix Squad kasama na si Kovalov. God damn it! Agad na tinanong ang weapon designer ni Kovalov kung paano mapipigilan ito, ngunit inamin niya na wala na silang magagawa. Hindi nagtagal, lahat ng na-expose sa sonic wave ay unti-unting namatay. Tanging iilang miyembro na lamang ng Phoenix ang nananatiling buhay. Mabilis namang hinimok ni Zero na lumikas na sila bago pa man dumating ang militanteng puwersa ng punong ministro. Gayunpaman, tumanggi si Angel na umalis nang hindi sinasama ang kanilang mga kasamahan na namatay at iginiit na bigyan ng mga ito ng wastong libing. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Zero at Angel hanggang sa mamagitan si Nova na nagmumungkahi na si Brandon ang dapat magpasya. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sinabi ni Brandon na kailangan nilang makuha ang server data mula sa advanced weapon. Kung sila ay mabibigo, magpapatuloy ang punong ministro sa pagbuo nito na posibleng magdulot ng pagkawasak ng isang lungsod o maging isang bansa sa loob lamang ng 3 minuto. Dahil dito, inutusan ni Brandon si Zero at Nova na pumunta sa laboratorio habang ang 3 pang miyembro ay inutusan namang dalhin ang mga bangkay ng kanilang mga nasawing kasamahan sa loob ng tunnel. Sa loob ng laboratorio, nalaman ni Nova na ang armas ay nasa 70% progress na at ang naunang pagsabog ay isa lamang itong maliit na test. Nalaman din na ang ilang bansa kabilang ang North Korea ay nakakuha na ng mga materyales para sa armas. Nagtanong si Zero kung maaari ba nilang ilipat ang buong server, ngunit sinabi ni Nova na imposible ito kung wala silang gagamitin ng maraming sasakyan. Sa huli, nagpasya si Brandon na i-upload ang lahat ng server data sa isang satellite na magbibigay ng access sa United Nations. Hindi nagtagal, nagtipon ang buong grupo at inilahad ni Brandon ang kanyang plano na i-upload ang server data sa satellite. Nag-aalala naman si Angel dahil isa itong matagal na proseso at sa nalalapit na pagdating ng militanteng puwersa ng punong ministro. Gayunpaman, iginiit ni Brandon na isa ito sa panganib na kailangan nilang harapin. Pagkatapos magkasundo, nag-assign si Brandon ng mga task na kanilang gagawin. Si Nova ang bahala sa pag-upload ng server data habang ang iba ay maghahanda ng mga bala, bitag at strategic position. Sa huli, sinubukan ni Nova na makipag-ugnayan sa mga kasamahan ni Modis sa pamamagitan ng satellite. Umaasang makakatulong ang mga ito. Ngunit si Nova ay hindi makampante dahil 30 minutes na ang nakalipas at 50% pa lamang ang na-upload sa server data. Pagkatapos, ibinigay ni Brandon kay Nova ang isang cellphone at ipinaliwanag na ang unang tawag ay mag-uugnay sa bomba sa koridor habang ang pangalawang tawag ay mag-uugnay sa bomba sa loob ng laboratorio.
Hindi nagtagal, ang bawat miyembro ng koponan ay pumwesto sa kani-kanilang lugar. Ang isang miyembro na nag-aangalang Hera na labis na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay nanumpang lalaban ng buong lakas at umaasang makakapaghiganti. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang mga militanteng puwersa ng punong ministro. 2 sasakyan ang sumuong sa perimeter, nagtipon ang mga puwersa ni Brandon at matagumpay na napuksa ang dose-dosenang kaaway. Lay down the smoke! Naubusan naman ng bala si Hera at inutusan na lumikas sa loob ng base. Ngunit siya ay napaligiran ng ilang sundalo at nahulog sa tubig. Bagamat siya ay napalibutan ng mga kaaway, sinabi niya sa mga ito na mali ang kanilang pinuntirya. Sa isang desperadong hakbang, ginamit ni Hera ang kanyang palakol at matagumpay na napabagsak ang mga kaaway. Samantala, sina Sandy, Angel at Zero ay napaligiran ng mga kalaban at naubusan pa ng bala. Sa huling sandali, iniligtas sila ni Brandon mula sa rooftop at inutusan silang lumikas sa base habang siya ang bumabaril sa mga kaaway. A dozen more just came in. Everyone fall back to secondary kill zones. Sa isang hiwalay na labanan, sa wakas ay nakaharap ni Angel ang babaeng pumatay sa kanyang anak at naglaban sila sa isang matinding tunggalian. Sa huli, nagawa ni Angel ang kanyang pangako sa sarili na makapaghiganti para sa kanyang anak. Samantala, nagkita sina Brandon at Zero at sa sandaling iyon, sinabi ni Zero na si Brandon ay pumunta sa kusina habang siya naman ay pumasok sa opisina at hinarap ang isang grupo ng mga kaaway. Gayunpaman, hindi rin nakaligtas si Brandon dahil hinarap niya rin ang isang grupo ng mga kalaban. Sa ibang eksena, 7 kaaway ang sumugod kay Nova. Dahil sa pagkadesperado, pinindot niya ang telepono na nag-uugnay sa bombang nakalagay sa pasilyo. Hindi nagtagal, sinabi niya sa grupo na kompleto na ang pag-upload at inutusan silang lahat na lumikas kaagad at magtipon sa itinakdang lugar. 9, 8. Pagkatapos, makikita naman si Hera na napaligiran ng mga kaaway hanggang sa biglang nawala ang ilaw. Nang binuksan ni Hera ang kanyang flashlight, nakita niya ang sarili sa harap ng ilang sundalo na kaagad na sumugod sa kanya. Sa kasamaang palad, si Hera ay napatay. Samantala, sinabi ni Brandon sa kanyang mga kasamahan na agad nang magtipon. Habang tumatakas siya, tinamaan siya ng bala at nagpagulong-gulong. Nang makita ito ni Zero, mabilis siyang tumakbo sa tabi ni Brandon at siniguro na magiging maayos ang lahat. Mine finally ran out. Sa ibang eksena, si Nova ay tinamaan din ng bala ng maraming beses, ngunit mabilis na napatay ni Sandy at Angel ang mga sundalong sumugod dito. Hindi nagtagal ay nagtipon na ang lahat ng grupo ni Brandon at ibinigay ni Nova ang kanyang telepono kay Brandon at nag-utos na tumawag para pasabugin ang bomba sa laboratorio. Sa kasamaang palad, namatay na si Nova bago pa man magawa ang tawag ni Brandon. Sa huli, inutusan ni Brandon ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa pagsabog.
Hindi nagtagal, dose-dose ng kaaway ang dumating. Inutusan naman ni Brandon ang natitirang tropa na lumikas patungo sa tunnel habang siya ay determinado na pigilan ang mga ito. Gayunpaman, tumanggi si Zero na iwan siya na nagpaalala sa kanya na siya ang nag-recruit kay Brandon na sumama sa grupo kaya't nanatili ito sa tabi ni Brandon. There's the assignment we see through to the end. Together. Maring inutusan naman ni Brandon sina Angel at Sandy na umalis na. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahatid ng Sir Perdita sa United Nations. Mission accomplished. Time to go home. Go! 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 Pagkatapos ay lakas loob at mabilis na kumilos sina Brandon at Zero. Sumugod sila sa lugar at isa-isang pinatay ang mga kaaway hanggang sa maubusan sila ng bala at mapaligiran ng mga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kaaway ay napabagsak ng isang grupo ng mga reinforcement. Lumalabas na ito ang mga kasamahan ni Modis na tinawagan ni Nova kanina. Pagkatapos ay mabilis nilang dinala si Nova sa ospital at natuklasan na ito ay buhay pa. Makalipas ang ilang araw at pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik sina Brandon at Zero sa Amerika. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Sandy at Angel ang kanilang pasasalamat sa tulong nila. Sa huli, masaya na umalis sina Brando at Zero na naging matagumpay sa kanilang misyon. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang sniper. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.